ang maganda ay mabuti. Sa talikhaga ni Jesus, pagkataping tumubo ang trigo at ang damo, noong maliit pa hindi pa ganoong umuusbo ang mga halaman iyon, halos hindi sila mapagkaiba. Pareho ang itsura, pareho ang kulay, pareho mukhang okay. Pero pagdating ng anihan, doon lang lumalabas ang totoo. Ganito rin po ang kasalanan, mga kapatid. Hindi ito lumalapit sa atin na may sign at magsasabing, warning, kasalanan ako. Hindi po ganoon, mga kapatid. Mas matalino ang kasalanan. Nagpapanggap itong exciting. Nagpapanggap itong cool. Nagpapanggap itong normal. Nagpapanggap itong masaya. Halimbawa, mga kapatid, may kaklase ka sa mga kabataan na nandito ngayon na magsasabing, kumopya ka na lang, lahat naman tayo nagdaraya dito. Mukhang madali, pero hindi tama. O kaya, may pagkata kayo na magsasabing, subukan mo na lang, one time lang naman. Mukhang harmless, pero iyon na pala ang simula ng iyong pagkasira. Sa social media naman, mga kapatid, kapag maraming likes, iniisip natin, tama. Kapag trending, iniisip natin, totoo. Kapag maraming gumagawa, iniisip natin, okay lang yan. Pero mga kapatid, hindi po lahat ng trending ay totoo. Hindi lahat ng viral ay mabuti. Hindi lahat ng legal ay moral. At higit sa lahat, hindi lahat ng ginagawa ng karamihan ay gusto ng Diyos. Alam niyo kung ano ang pinakamalaking pressure sa mga kabataan ngayon? Hindi ko exam, hindi projects, kundi ang pressure na makasabay. Lahat sila ginagawa naman yan. Baka ma-out ako, ma-OP ako, baka wala na akong maging friends, baka sabihin na hindi ako. Pero mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Kristiyanong Katoliko ay hindi ko tinatawag para maging popular. Tinatawag po tayo para maging faithful. Minsan, ang tamang desisyon ay hindi ang pinapalagpakan ng mundo o ng karamihang tao. Pero mga kapatid, iyon ang ikinagmamalaki ng langit. Kaya po, bago ka mag-post, bago ka mag-share, bago ka sumabay sa puso, bago ka gumawa ng isang desisyon, huwag mong unang itanong, ginagawa ba ito ng lahat? Pagkus mga kapatid, ang unang itanong natin ay, kung nandito si Jesus, patutuwa kaya siya sa gagawin ko? O di kaya, mas naging kamukha pa ako ni Kristo dahil sa gagawin ko? Kung ang sagot mga kapatid ay hindi, kahit gaano pa ito kauso, kahit gaano pa ito kadaming likes, kahit gaano pa ito kasikat, huwag mo nang sundan. Mga kabataan na nandito ngayon, ang mundo ko ay nagsasabi, follow the crowd. Pero si Jesus ay nagsasabi, follow me. At malaki ang pagkakaiba ng dalawang ito. Dahil ang crowd ay pabago-bago. Ngayon, idol ka. Bukas, cancel ka. Ngayon, trending ka. Bukas, limot ka na. Pero si Kristo, mga kapatid, hindi mo nagbabago. Hindi ka na iiwan. Hindi ka na lolokohin. Hindi ka na gagamitin. Siya ang katotohanan. Kaya mga kapatid, ngayong linggo ito, hamunin natin ang ating mga sarili. Kapag may nakita kang viral, kapag may narinig kang chismis, kapag may sumubok patudyok sa iyo na gumawa ng isang mali,
huminto ka muna. Huminga ka ng malalim. Magdasal ka at itanong, mas iilalapit ba ko nito kay Jesus? Kung oo ang sagot mo, ituloy mo. Kung hindi, kahit buong mundo pa ang gumagawa yan, may lakas ka sanang sabihin, hindi ako susunod sa karamihan. Susunod ako kay Kristo. Sapagkat sa huli, mga kapatid, ang katotohanan ay hindi nasusukat sa dami ng likes, hindi sa dami ng mga followers, hindi sa dami ng sumasang-ayon, kundi ang katotohanan ay nasusukat sa ating katapatan kay Kristo. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Mama Mary. Magsila